iniisip kong title is The Greatest Love of All. Amen. Kanta yung pastor ah. Kanta nga pero The Greatest Love of All. Pero habang ako'y nagme-meditate, ay nabago yung title. Naging How Deep Is Your Love? Naging BG sir. Gano'n kalalim ang pag-ibig mo. How Deep Is Your Love? Sample. How deep is your love? Kasi madalas nagsasabi tayo ng I love you, di ba? Every day sinasabi natin sa ating asawa, sa ating anak, no? O sinasabi sa atin, mahal kita, I love you. Pero gano'n nga ba kalalim yung sinasabi mong mahal kita sa iyong asawa, sa iyong anak? Diba? Kaya ang title ng ating pag-uusapan ngayong umaga is How Deep Is Your Love? How deep? The depth of God's love. Ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa atin. Amen? So, bago tayo mag-umpisa, let us bow down our head and pray. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, sa panibagong linggo, Panginoon, ng aming buhay. Salamat po sa inihanda mo pong mensahe sa aming Panginoon dahil alam po namin na ito po ay makakapag-encourage po sa amin, sa bawat isa, kung paano po kami mag-respond, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin na napakalalim. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So sa araw na ito, mga kapatid, sineselebrate ng mundo yung Valentine's Day. Diba? Saint Valentine. Marami tayong mga ginagawa, balak gawin sa araw na ito, lalo na yung mga husbands and wives, diba? At maaaring sa araw na ito, patuloy na ini-express natin yung ating pag-ibig sa kanila. Diba? Amen? Amen. Hindi po ba? Mukhang wala yata nag-express ng pag-ibig. Oh. Amen. Sinabi ba ng inyong asawa ngayong umaga, paggising nyo, na mahal kita? Hindi. Dahil siguro, very busy, nakalimutan. O dahil sa mga circumstances naman siguro. Amen? Ang pag-ibig ng bawat isa sa atin, sa ating asawa, sa ating mga anak, ay laging nandoon. Kaya lang minsan, o madalas, hindi natin na-express yung pag-ibig. Di ba? Dahil siguro, pagod na sa trabaho, di ba? Galing ng nights, diretso na sa tutulog. Amen? O, tapos, mamaya, papasok na yung asawa, baka pauwi naman yung asawang lalaki, hindi na nakikita. Diba? So madalas, hindi natin na-express yung ating pag-ibig. Amen. Dahil sa mga circumstances. Amen. So sa ngayong araw na to, tatawag na Valentine's Day, may mga plano po tayong gagawin. Sino yung may mga planong lumabas mamaya? Isa. Diba? Sino ba mga planong kakain sa labas? Labas ng bahay lang. Lalagay yung lamesa sa labas. Sino naman yung may planong magbigay ng bulaklak? At magbigay ng card? Dahil sa hirap ng buhay, sinasapirahin mo na lang. Diba? It is a way of expressing love to our partners, diba? Amen? So mga girlfriends and boyfriends, wala naman sigurong dalaga at binata dito. Wala ng ating kapatid eh. So this is a special day sa mundo. Amen? Kasi sinasabi nila Valentine's Day, araw ng mga puso. It's a special day sa mga mag-boyfriend and girlfriend, sa mga husbands and wives. Sa family as a whole, di ba? Special day. Yung iba may mga planong
kumain sa labas, go out on romantic dates. Sabi nga. Spending hours together over lovely foods. Expressing their love to their partners. Amen? Alam niyo ba yung history ng Valentine's, mga kapatid? May history. Let me give you a brief history of the Valentine's Day. So, nung panahon ng mga Romano, during the reign of Claudius II in Rome, there was a young man named Valentinus. Valentinus was a young priest, pare. At during those times, the Emperor Claudius II wants to enlist men for war. Gusto niyang mag-recruit ng maraming army kasi may plano siyang pumunta ng gera. Ngayon, kukunti lang ang nag-respond dahil siguro natatakot dahil siyempre pag pinadala sa gera, alam mo man, hindi naman sigurado makakabalik ng buhay, di ba? So kukunti ang nag-respond. At dahil dito, nagalit siya. Sabi niya, nagbigay siya ng batas na sabi niya, ang accepted lang sa enlistment sa army ay yung mga may mga asawa. So itong si Claudius, dahil siya'y pare, tinulungan niya yung mga si Valentinus. tinulungan niya yung ayaw magpa-enlist na may mga girlfriends. So nagkasal siya na nagkasal. Para pag kinasal nga naman yung isang binata, hindi na mapupunta sa gera. So marami siyang kinasal. Tinulungan niya yung mga tao na hindi mapunta sa gera, no? At dahil dito, nahuli siya. Eventually end up in jail, tinorture, at eventually pinatay, no? He was sinentensyahan siya noong February 14, 269. February 14, 269. Pero bago siya pinatay, while he is in prison, maraming dumadalaw sa kanya. At yung mga dumadalaw sa kanya ay nagpapasalamat dahil ikinasal sila. At maraming nabibigay sa kanya ng mga lovely messages, inuhulog doon sa bintana ng kanyang cell. At bago siya pinatay, naging kaibigan niya yung anak ng jail warden, yung guard. At araw-araw nga yung anak ng guard na ito ay dumadalo kay Valentinus. At nag-uusap sila tungkol sa many things. At bago po nga pinatay itong si Valentinus, pinugutan ng ulo, nag-iwan siya ng card para doon sa anak ng guard. Anak doon sabi doon, remember your Valentines and I love you. Dito kinuha yung history ng pagbibigay ng card every Valentine's Day bilang pag-aalala kay Valentinus. So, ngayong araw na to, maaaring tayo magbibigay ng card sa ating mga asawa, bibigay ng bulaklak, may mga messages, no? I love you. Galing dito yon. So, Valentine's is like many other holidays, have Christian beginnings. But the world are removing any traces. Katulad ng ginagawa nila sa Christmas, ginagawang Xmas. No? At yung sa Easter, ginagawa nilang egg hunting. No? Nawawala yung essence. So, paano natin maibibigay? How can we say, I love you to your loved ones? So, there are many different ways, di ba? Kung paano natin sasabihin, mahal kita. Yung iba, sinasabing mahal kita, sinishare nila yung time nila. Amen?
nagta-time off, kumukuha ng holiday para to spend time with your family and your loved ones. Amen? Yung iba naman, nag-spend ng money. Maaaring yayayain ka o na holiday ng iyong asawa. Amen? Maaaring pupunta kayo somewhere, kakain sa labas. No? That's a way of expressing love. Diba? At yung iba naman, nagluluto ng masarap para sa kanilang asawa. Yung mga galing ng nights na asawa, pinagtitimpla ng kape. Pagdating. Pero hindi pala tama yun, ano? Dahil hindi makakatulog yung asawa. Amen? Pinaghanda ng breakfast. That's way of expressing your love. Amen? At yung iba naman, dahil mahusay silang magluto, no? Pinagluluto yung asawa ng paborito. Amen? So there are so many things of expressing your love to your husbands and wives, to your family. Amen? But in all this, pag tayo nag-express ng ating love, there's always a sacrifice. Amen? And may sakripisyong binibigay tayo para ma-meet natin yung pangangailangan ng ating wives, ng ating husbands, ng ating family. Diba? We work for them. Amen? Tayo nagsasakripisyo para sa kanila, diba? Because we want them to have a good life. Diba? Amen? Dahil nagtatrabaho tayo dito para sa ating pamilya. Hindi para naman sa ating sarili, di ba? Kung sa sarili lang natin, siguro tama na yung kinikita natin. Pero we are working extra for our family. Amen? So ang title ng ating, sinabi ko na nga kanina, ng ating pag-uusapan ngayong umaga is The Depth of God's Love. And the Bible text is on Romans 5 verse 8. Ang sabi po doon, Romans 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Babasahin ko po. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sabi po, i-demonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus. Amen? So sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, sa Genesis chapter 2 verse 18, ibabalik ko po kayo sa Genesis. Ang sabi ng Panginoon, it is not good for man to be alone. Hindi raw tama, hindi raw maganda na ang lalaki ay mamuhay ng mag-isa. Amen? Dito lang sinabi ng Panginoon sa kanyang creation na it is not good. Lahat ng sinabi, lahat ng magmula sa Genesis 1 sa creation, every time na natatapos ng Diyos ang kanyang creation, sinasabi niya, and it is good. And only on this time na sinabi ng Panginoon na it is not good. Ang sabi, hindi raw tama o hindi raw maganda ang mamuhay ng mag-isa. Amen? Sabi ng Panginoon, I will make a suitable helper for him. Kaya, nandyan ang ating mga partners. Dahil sila ay suitable sa atin. Amen? Suitable, hindi compatible. It's not compatible, but suitable. Sabi ng Bible. So, ang ginawa ng Panginoon sa Genesis chapter 2, verse 21 to 22,
Sabi na, so the Lord caused the man to fall into a deep sleep. Pinatulog niya yung lalaki. So while he was sleeping, he took one of man's ribs and closed up the place with a flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he was taken out of the man, and he brought her to the man. God did not get the woman. Yun na. So, hinugot sa tadyang namin ang mga babae. Amen? Sa tadyang hinugot sa tagiliran. So, hindi po hinugot ng, kinuha ng Diyos ang babae sa aming mga ulo para kami tapakan. Amen? Mga babae. hindi kayo hinugot sa aming mga ulo para kami tapakan. Mga lalaki. Amen? Hindi sa paa. Hindi kayo hinugot sa aming mga paa para kayo ay aming tapakan. Amen, mga babae? Amen. Hinugot kayo sa aming mga tadyang upang kayo maging aming katuwang. Sinugot sa tadyang para tumayo sa aming mga tabi. Amen? Ganun ang arrangement, mga kapatid. Sa aming tadyang kayo hinugot para kayo aming makasama. Amen? Hindi over and under. It connotes partnership. Diba? Kayo ang aming mga partner, aming mga asawa. Partner sa buhay. Dahil hinugot kayo sa aming tadyang. Amen? So, marriage is a partnership. Diba? Ang pag-aasawa raw ay isang katuwang partner. Marriage is a partnership. And marriage, there should be no marriage without love. Wala daw po dapat kasalan kung walang pag-ibig. Amen? And therefore, marriage, love is a partnership, a mutual relationship that gives and takes. Amen? Ang pag-ibig daw po ay katulad ng isang pagkikipag-partner na pwede mong bigyan at pwede kang kumuha. Mutual. Walang lamangan. Amen? Parehas. Ang pag-ibig ay mutual. Walang lamangan. Lalamang. If you give love, you take love, di ba? Amen. Hindi naman po pwede na bigay ka naman ng bigay. Kailangan makareceive ka rin. Amen? Amen? Sabi ganun sa Genesis chapter 2 verse 24, because it is because of love, sabi, that a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Amen? Dahil sa pag-ibig, bumubuo tayo ng pamilya. Amen? Iiwanan natin ang ating mga magulang para tayo magsarili. Pero may mga tao na may mga apo na nasa magulang. Nakasandal. Nakasandal sa pader. Iniiwan natin ang ating mga magulang upang bumuo tayo ng ating pamilya. Amen? Love should be founded the foundation of any marriage. It is a bond that keeps relationship sweeter and stronger. Pag nawala, lumamig ang pag-ibig, mga kapatid, relationship breaks up. Amen? So ang tanong ko, tatanungin ko uli ang bawat isa, how deep is your love to your loved ones? Gaano mo ba minamahal ang iyong partner? Gaano mo minamahal ang iyong pamilya? Are you willing to sacrifice for their sake? Siya na lang. Are you willing
to offer your life for them. Mauna na siya. Oy ladies, di ba may ano tayo? Mauna na Willing sila. ba kayo na magsakripisyo para sa kanila? Ayun na. Willing ba kayo na ibigay ang inyong buhay for their sake? Amen. So I thank God, nagpapasalamat po ako at maaaring kayo nagpapasalamat. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi katulad ng pag-ibig natin. Ang lakas ng amen natin Susan ha. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nang katulad ng pag-ibig natin. Amen? Hindi depende yan sa pag-ibig ko. Amen? He expressed His love for us by giving His Son, Jesus Christ, to meet our deepest, greatest need. Hindi siya nagpadala ng card sa bawat isa sa atin na may nakasulat na I love you. Amen? Nung inisip ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo at sa akin, pinadala niya si Jesus Christ to die for you and me. Amen? So God demonstrates His own love for us. Sabi po, God should not only be said, but expressed. It should be like the saying, action speaks louder than voice. Hindi lamang po sinasabi na mahal kita, pero ito ay pinapatunayan. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung pinadala niya ang Panginoong Jesus upang mamatay para sa iyo at sa akin. Nasusulat po sa John 3:16. Alam po ko po na paboritong verse o memory verse natin ito For God so loved the world. because it is the center, it is the heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. When you love, you have to give and meet the need of those whom we love. Amen? When you love, you should be willing to make a sacrifice. Amen? Amen. God gave everything just to have you and me. Realize niyo mga kapatid, binigay ng Diyos ang lahat, ang kanyang pag-ibig. Binigay ng Diyos ang kanyang anak para mamatay sa iyo at para sa akin. Para lang ikaw, tayo, ay makalapit sa Kanya. Nirealize niyo mga kapatid, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Can you imagine the pain that the Father has gone through when He saw His Son Jesus being mocked and judged by His creation? Kung kayo ang Diyos, nanonood kayo ng panahon na yon sa langit, at ang inyong bugtong na anak ay naalipusta sa lupa, ano kaya ang gagawin? Ano kaya ang nasa loob niyo? Katulad ng tao ang pag-ibig ng Diyos, ay baka sinabi ng Diyos, pabayaan mo na yan anak. Bahala na sila sa buhay nila. Amen? Pero hindi ganun ang pag-ibig ng Diyos. Tiniis niya yung pain. Tiniis niya yung kita niya yung anak niya pinaparusahan. Amen? Just because of you and me. Can you imagine the agony that He went through when He saw His Son, Jesus, being nailed on the cross? He has to endure all of this just to have you and me. God's love is not big. God loves us because we are lovable. Amen? There is nothing in us na pwedeng ibigin ng Diyos. God loves us because He loved to love us. Amen? Naalala niyo po ba yung kwento ni Abraham nung isa-sacrifice niya si Isaac? Alam niyo yun, ano? Yes. When God asked Abraham to sacrifice his son Isaac. Yes.
Nung papatayin na ni Abraham yung kanyang anak, pinigil siya ng Diyos. Sinabi ng Panginoon na Diyos, stop it. At nag-provide ng Sacrifice ang lamb na. substitute yung ang Diyos para matuloy yung sacrifice. Nag-provide siya ng lamb. But when God allowed His Son Jesus to die on the cross. Hindi niya pinigilan na mamatay ang Panginoong Yesus sa cross. Just for you and me. Ganyan kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Amen? At ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin ay hindi nagbabago. Ano man ang sitwasyon na dinadaanan natin sa buhay, amen? Ano mang mga problema ang kinakaharap natin sa buhay, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa Romans 8:28 sinabi yun, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So walang makapagpapabago ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala tayong pwedeng gawin, mga kapatid, na magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan kapuro ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Inibig kayo ng Diyos noon, iniibig kayo ng Diyos ngayon, at patuloy na iibigin ng Diyos for eternity. Nothing will ever separate us from the love of God. Naalala niyo po ba yung kwento sa Bible sa Luke 15? Luke 15. Sino nakakaalala nun? Luke chapter 15. The prodigal son ba yan, Pastor? Ano yun? Ayun. Alam niyo yun, ano? Kwento ng prodigal son. Yung anak, alibugong anak. Kwento ito ng prodigal son. Pero ang nakita ko po dito, mga kapatid, is the love of the Father. Amen. It is the story of the loving Father. Kung tayo yung let me kwento ko po sa inyo yung sandali, no? Mayroong isang mayamang ama, mayroong dalawang anak. At ang yung bunso niyang anak ay nagsabi, Ama, ay gusto ko na pong humiwalay sa inyo. Total, may mamanahin po ako sa inyo. Bigay niyo na po yun sa akin yung mamanahin ko at ako'y aalis. Alam niyo po nung panahon na yon, pag sinabi ng anak niyo yun, na ibigay mo na yung mana ko, ang ibig sabihin, napakasama. Mamatay ka na. ang inaano niya, ang ini-impose niya, ay ang gusto niya sabihin sa tatay niya, parang patay ka na sa akin, kaya akin na yung mana ko. So umalis yung bunso, daladalain yung kayamanan niya, at doon sa pinuntahan niyang lugar, nilustay niya yung kanyang kayamanan. No? Hindi niya ininvest. Nilustay niya, at dumating yung panahon na naubos yung kayamanan niya. At nagtrabaho siya para siya mabuhay. No, habang siya nagtatrabaho, naisip niya yung mga katulong ng tatay niya sa bahay nila. Na ang mga katulong ng tatay niya kumakain ng maayos. Samantalang siya nagtatrabaho sa piggery at hindi sapat yung binibigay na pagkain niya. So nakikisiyerto sa pagkain ng baboy. No? So naisip niya yon. Ang sabi niya, babalik ako sa tatay ko at aaminin ko ang kasalanan ko. Sabihin ko na hindi na ako karapat-dapat sa maging anak mo. At gawin mo na lang akong katulong. Pero yung tatay, araw-araw pala nag-aantay. No? Ini-expect niya na babalik yung kanyang anak. So nung makita niya yung kanyang anak, anong ginawa niya? He welcomed him. At
Hindi, sabi ng tatay, ginawa uli siyang anak. Amen? So, ganun katindi ang pag-ibig ng tatay sa anak. That is how the Father's love. Kung sa atin siguro ginawa ng ating anak yun, ano gawin natin? Pag nakita natin siya, bumalik ka pa. Anong gusto mo mangyari ngayon? Amen? Hindi sinabi ng tatay yun. Sinabi ng anak na tatay, welcome back. Amen? Ganyan kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano man ang ginawa natin, nagagawa natin, ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Every time you come back to the Lord, to the Father says, welcome back. Amen? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. At sinabi ng Panginoon na sa John chapter 14, verse 1 to 3, sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not true, I would have told you. I am going to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you back. Take you to be with me, that you may also be where I am. Amen? Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Na pinaghahanda tayo ng Diyos ng matitirhan sa ating sa langit. Nandito pa tayo sa lupa, inihanda na ng Diyos ang ating pupuntahan sa langit. Amen. Because God wants to want us to share eternity with Him. Amen? Ganyan kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Gusto niya na makasama ang bawat isa sa atin for eternity. Na mayroon tayong titirhan. Amen? Naisip niyo po ba, mga kapatid? Ang hirap ng mag-mortgage dito, di ba? You have to pay it for how many years? You have to work for it. Amen? Pero ang ganda, Father, inisip niya na yung pupuntitirhan mo. Everything paid. Amen? Everything ready. Amen? Kung tayo, mga kapatid, ay napapagod at nabibigat ang lubha, may imbitasyon ang Ama. Matthew chapter 11, 28 to 30. Sinabi niya, come to me, you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sino po sa atin dito ang nabibigatan lubha sa buhay, mga kapatid? 29. We are suffering 29. 11, 29. sa ating mga circumstances. Imbitasyon ng Ama, come to me and I will give you rest. Amen? Ganyang kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa ating mga pangangailangan, sinabi ng Diyos, no? Sa Philippians chapter 4 verse 19, siya ang great provider. Amen? He supplies all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ganyan kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Mga pangangailangan mo, He will provide. Hindi lamang iniligtas ka niya sa iyong mga kasalanan. Hindi lamang pinaghahanda ka niya ng iyong matitirhan. Kundi dito pa lang, sinusupply niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Ano man meron tayo ngayon, mga kapatid, it is not because of our own ability. Ano man meron tayo, it is because of His blessings. Amen?
Maraming tao na naghangad makapunta rito, pero hindi nakapunta. Maraming tao na gusto makapagtrabaho dito, pero hindi nakapagtrabaho. Pero tayo, inalaw ng Diyos na makapunta tayo dito, makapagtrabaho, at ma-experience natin ang buhay dito sa Inka. Amen? God loves us. Amen? At sino man sa atin dito mga kapatid na nangangailangan ng kapayapaan, sinabi ng Diyos, God gives you, God will give you peace. Sa John chapter 4 verse 27, sabi niya, ibinibigay ko ang aking kapayapaan sa inyo, hindi katulad ng maibibigay ng mundo. Amen? Yung kapayapaan na sa kabila ng iyong mga problema, makakatulog ka ng maayos. That is the peace that God comes from the Father. Yung kapayapaan na kahit ikaw ay tawag dito, humaharap sa mas matinding pagsubok, nandoon yung kanyang assurance na hindi kanya iiwan, hindi kanya papabayaan. Katulad ng pangako niya sa Isaiah chapter 46. Sa anumang daanan natin sa buhay, lagi natin siyang kasama. So what is the importance of being God is with us? Assurance na lagi natin kasama ang Diyos is you will have peace. Amen? Sinabi niya, I will answer all your needs. I will provide all your needs according to my riches and glory. Amen? So, paano naman po tayo mag-respond sa pag-ibig ng Diyos? So, iniibig tayo ng Diyos. Sinabi natin kanina, ang pag-ibig ay mutual relationship. It's a give and take. Amen? So, we have to respond to God's love. Maaaring hindi natin matapatan ang pag-ibig ng Diyos, but we have to respond. Amen? Hindi tayo makaka-respond sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, kung wala tayong relasyon sa Kanya. The first step is you have to have a relationship with Him. Sabi sa 1 John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Paano tayo magiging anak ng Diyos? Kailangan tanggapin natin si Kristo. Receive Him as your Lord and Savior. Sinabi sa Matthew 22, verse 37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, paano daw natin iibigin ng Diyos ng ating buong puso? Paano natin iniibig ang ating asawa, mga kapatid, mga husbands? How do we love our wives? Do we love them with all our heart? Amen? Walang pagsabi ng amen. Walang sumasagot. Do we love them with all our hearts? Amen. So, paano natin iniibig ng buong puso ang ating asawa? Paano natin iibigin ng buong puso ang ating mga asawa, mga husband? Pagluluto. Kuya, pagluluto. Pagluluto daw, walang lasa. Amen. Ang sabi po ng Bible, ano? Sabi po, kung paano daw natin iniibigin ang ating asawa, ano? Ng buong puso. Ay ito, i-explain ko po. Sinabi ng Diyos, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso sa Exodus chapter 20 verse 3 to 6. Ang sabi ng Panginoon doon, ano? You shall not have other gods before me. Sabi, you shall not have other gods before me. Yun ang isang kondisyon.
na wala daw tayong gagawing ibang Diyos maliban sa Kanya. So kung i-apply natin yung mga kapatid sa ating mga buhay, sa ating mga asawa, ang ibig sabihin nun, na hindi po dapat tayo, mga asawang mga lalaki, ay iibig ng iba. Ang ating asawa lang ating iibigin bilang kabiyak. Amen? At gayon din naman ang, sa mga babae. Huwag daw tayo titingin sa... Huwag daw tayo magkakaroon ng iba. Yun ang sinasabi ng Bible. Stick to. Stick to. Stick to one lang. Yun ang sinasabi ng Bible. Kung paano natin iibigin ng buong pusong ating mga asawa. You shall not have other husbands, other wives. Amen? Amen, mga lalaki? Amen? Amen. That is how... At ganun din naman sa mga babae. No? Then, mutually, we have to respond the same. Amen? So, ang pag-ibig ng Diyos, sabi natin ng Bible, how can we respond to God's love? Is to God love God. Amen? Sa Exodus chapter 20 verse 3 to 6, ang sabi po doon, you shall have no other gods before me. You shall not make for yourselves an idol in the form of anything in heaven above or on earth below, or on earth beneath, or on waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord, your God, am jealous God, punishing the children for the sins of their fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to the 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Sinabing ganon, wag daw po tayong magkakaroon ng mga idols. Nung panahon na yon, ang idols referring to the images. But in these times, mga kapatid, maraming form of idols. Mga iniidolo natin. Iniidolo natin ang ating career. No? Iniidolo natin ang ating achievements. Iniidolo natin ang ating mga mga finances. Sabi ng Panginoon, wag daw po. Maring nagiging kaagaw natin, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos ang ating mga plano. Sinabi ng Panginoon, huwag po natin gagawin yan. Dahil hindi natin may ibig ng buong puso ng Diyos. Amen? Amen. So sinabi po doon na yung ating binasa na love the Lord your God with all your soul. Paano daw po natin iibigin ang Diyos ng buong kaluluwa? So, soul refers to your feelings. Amen. Soul refers to your feelings. It includes your emotions. Amen. So, sa mga emosyon natin, mga kapatid, madalas tayong nagagalit. Amen. Wala naman siguro ditong hindi nagagalit, di ba? Madalas tayong magalit. Pero kung sinasabi ng Panginoon, i-control mo yung galit mo. Anger should be controlled. Maaaring sa ating pananalita, it should be refined. Amen? Sa ating mga kasi behavior should reflect the one whom we represent, the Lord Jesus Christ. Yung ating mga pag-uugali bilang pag-ibig natin sa Diyos, no, should reflect the one whom we represent. We Christians represent Christ. Amen. Kaya tayo tinawag ng mga Kristiyano dahil tayo'y tagasunod ni Kristo. Amen. So kung tayo'y tagasunod ni Kristo, dapat nagre-reflect sa atin ang
pag-ibig ng Diyos. Amen? So sabi sa 1 Corinthians chapter 13, 4 to 6. Sabi ganon, love is patient. Pasensyoso po ba tayo? Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Amen? It keeps no record of wrong. Nakakalimutan niyo po ba yung mga naging kasalanan ng inyong partner? O kahit matagal na panahon, pag naalala, nagagalit ka. Amen? May mga tao kasi, no, dimot na, no? Pero pag naalala, bigla na lang magagalit sa'yo. Hindi mo alam kung bakit nagagalit. Yung pala naalala yung ginawa mo nung nakaraan. Hindi yun ang pag-ibig. Sinasabi ng Panginoon. Pag nagpatawad po tayo, kalimutan na natin. That is how we can respond to love God. God's love. Amen? It keeps no record of wrong. Total, sinasabi nating mahal natin ang ating partner. Kung pinatawad na natin siya, kalimutan na po natin. Huwag na nating alalahanin. Amen? Sabi ng Bible, yan ang pag-ibig. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always persevere. Amen. So yung pangatlo po, love the Lord your God with all your mind. Paano natin iibigin ang Diyos ng ating pong pag-iisip? Maalala niyo po ba, mga kapatid, mga lalaki, ang sinabi natin sa ating mga asawa na, ikaw lang na naman ang ating isipan. Nasabi niya, naman ang isipan. Anong ibig sabihin nun? Ikaw lang ang lagi iniisip ko. Nang lumipas ang panahon, hindi na iniisip. Amen? So sabi ng Diyos na ibigin mo siya ng buong iyong pag-iisip. So ang ibig sabihin mga kapatid, bago tayo magdesisyon sa lahat ng ating gagawing desisyon, tanungin natin ang sarili natin, ito ba'y makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos? Does this will give glory to God? Amen? Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, magbago na ho tayo ng ating pag-iisip. Sabi, renewing of your mind. Para natin malaman kung ano yung talagang kalooban ng Diyos para sa bawat isa. Amen? That is how we are going to respond to God's love. At ang pangalawa is, sabi ng Panginoon doon na sa Matthew 22 verse 39, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. 1 John chapter 4 verse 20 says, if anyone says, I love God, yet he hates his brother, is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Amen? So love your neighbor as yourself. Hindi natin mamamahal ang Diyos kung hindi natin mamahalin ang ating kapwa. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos kung hindi naman tayo nagmamahal sa ating kapwa. And who are these neighbors? Mga kaibigan, mga kakilala, o yung mga taong nangangailangan ng tulong mo. Those are your neighbors. Sabi sa Galatians 5:13,
serve one another in love. Magsilbi daw tayo sa bawat isa dahil iniibig natin sila. John 15:12 says, love one another as I have loved you. Kung paano tayo iniibig ng Diyos, ganun din dapat tayong magmahal. Minamahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa may mga nagawa tayo, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Wala tayong magagawa na pwedeng mahalin tayo ng Diyos. But God loves us because He loved to love us. Hindi natin pwedeng mabigyan ng rason kung bakit minamahal tayo ng Diyos. Mahal tayo niya dahil mahal tayo. Amen? At ang sinabi po na sa Matthew chapter 5, verse 43 to 48, ito yung napakahirap na gawin. But we have to do it. Sabi ganun, love your enemies and pray for those who persecute you. Paano natin mamahalin ang ating kaaway? Amen. So, yayakapin natin ng mahigpit hanggang mamatay. So, God, ang sinasabi ng Panginoon is pray for them. Ipanalangin natin sila na malaman nila na mali ang kanilang ginagawa. Amen. Huwag natin ipanalangin mamatay. That is how we can respond to that. Pray for them that they may realize that na sinasaktan nila tayo. Amen? And ito po yung panghuli sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Sinabi ng Panginoon, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. That is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sinabi po, huwag na daw tayong makiayon sa takbo ng mundo. Amen? But magbago na daw po tayo ng ating mga isipan. That is how we can respond to His love. There's only few things on how we can respond. Marami pa pong sinasabi ang Bible na kung ating pag-uusapan hindi po pa kasi yung panahon po natin. So it's up to you, mga kapatid, na research na patuloy na ating alamin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang masasabi ko lang, mga kapatid, na hindi natin masusukat ang lalim ng pag-ibig ng Diyos dahil siya ay Diyos. Amen? Malalaman natin masusukat lang natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Amen? Amen. So nakita po natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung sinabi ng usapan natin, hindi pa po yun, nasa ibabaw pa lang. God loves you. Ano man po ang ginagawa mo, ang nagagawa mo, He loves you now. He will love you forever. Amen? Unfathomable love. Hindi po masusukat. Hindi ito. Tama ba yun? Unfathomable love. At sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, is I would like Agape to love. iniwanan ko po sa inyo ito. God the Father loved us so much that He met our greatest need, the gift of salvation in Christ Jesus. Jesus gave His life for us. Can we not live our life for Him? Amen? So kung mayroon po dito gustong mag-commit ng kanilang mga sarili, mga kapatid, we will pray. We will recommit our lives na paglabas po natin sa pintuan ito, sa lugar na ito, is
we will live our life for Jesus. Amen? Amen. Let us stand and let us pray. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa bawat isa, na kami iniibig mo, minamahal mo, Panginoon. Ano man circumstances ng aming mga buhay na. And Father, sa amin po buhay na ito, madalas po hindi kami nakaka-respond sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Pero gayon pa man, Panginoon, sinabi mo na hindi po magbabago ang pag-ibig mo sa amin. Ama, we just recommit ourselves to you, O God, bilang iyong mga anak, Panginoon, bilang iyong iglesia, na nawa dakilang Diyos, ang mga buhay na ito ay patuloy mo pong babaguhin. Patuloy mo pong lilinisin, Panginoon. Patuloy mo pong aayusin upang sa ganun, Father, isang araw sa aming buhay, kami po, Panginoon, ay makarespond, makatugon sa pag-ibig mo. Lord, we commit ourselves to you. Continue to help us, Father, na patuloy po na mapagariyan ng aming mga buhay. Lord Jesus, we receive you as our Lord and our Savior. Holy Spirit, patuloy po na mag-dwell ka po sa amin. Patuloy na magturo sa amin, Panginoon, ng kalooban ng Ama. And as we depart in this place, Father, we ask for your blessings. Sa amang mga problema, Panginoon, inilalagay namin sa iyong paanan. Mga pangangailangan namin, Panginoon, sinabi mo na you will provide. Sa aming mga sakit, Panginoon, sinabi mo na you are our healer. Sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kapayapaan, sinabi mo, you are our peace, O God. At sa mga kapatid po namin, Panginoon, na hindi po malaman kung ano ang gagawing desisyon, Father, lead them to your will, O God. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen.